Si Amy Marcos ba ay may tuturing na kasama na sa destabilization or paninira sa Marcos administration ng kanyang kapatid? Kasi kung yung mga guhulita, noon pa, sinabi ni Pangulong Marcos na kahit daw anong kanyang gawin at lahat ay kanyang ginagawa, patuloy pa rin ang destabilization, patuloy pa rin po ang paninira ng mga ayaw maniwala sa kanyang gobyerno. Kaya ang tanong po at ng channel na ito, kasama na ba? Maituturing na ba na si Amy Marcos ay kasama na sa mga nagde-destabilize sa Marcos administration ng kanyang kapatid? Ito nga ay matapos na kanyang palabasin, mali, labag sa batas, ang paghuli at pagkakabigay ng Philippine Authority sa ICC kay Digong Duterte dahil sa kasong crime against humanity. So ano ang inyong masasabi dyan? Si Amy ba ay bahagi na ng mga talagang nagpapabagsak, nagde-destabilize sa Marcos administration? Any comment, reaction, malaya po kayo dyan. Kasi nga po parang ang tingin ko ay dahan-dahan ang napipikon, dahan-dahan ang naiinis talaga ang Marcos administration sa galaw ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Kung bakit, ay alam na natin, naipaliwanag na natin. Okay? Nako, eto na naman. Meron naman hong vlogger na sablay na naman, nagpalabas ng fake news at ipinatawag ng NBI tapos iiyak-iyak at nahingi ng tawad. Kalokohan, no? Talaga lang, ha? Tingnan natin kung makikita natin itong paiyak-iyak at dramang ito nung isang vlogger na naman. Yan ang sinasabi ko. No one is above the law. Ay, ang pinapalabas niya hindi niya alam yung batas kaya niya ginawa yun. Hindi ho pwede yan. Mananagot kayo. Kapag ho ganyan, content creator o vlogger, ito hong sinasabi. Sila ho yung may problemang ganyan. Sandali, itong mga ganitong galaw, hindi ho talaga pwede yun. Okay? Ito pa nga itong report. Si Jenny daw ito. Jenny? Jenny ang pangalan? Yun pala Sandali, bakit ayaw? Yung isang Jenny ang pangalan, ayun, na nagpalabas ng nag-aagawan daw po yung pulis at NBI para daw sa reward money ito tungkol doon kay Kibuloy. Ngayon nahukay na yung kaso. Kaya ho kinaksuhan na siya. Di ba? Ayan, tingnan natin kasi hindi tama yung gano'n. Ito may report, Ayan, Ako po ay humingi ng paumanhin po sa lahat ng nabanggit po sa video. Ayan, Wala po talaga akong intensyon na pag-awayin ang dalawang ahensya po. Sabi ko sa inyo, ang NBI, kami ay magiging seryoso. Ito, sandali. Pakinggan ulit natin, Hindi ko po talaga alam na mali pala yung ginawa kong pag-post. Ako po ay humingi ng paumanhin po sa lahat ng nabanggit po sa video. Wow. Wala po talaga akong intensyon na pag-awayin ang dalawang ahensya po. Sabi ko sa inyo, ang NBI, kami ay magiging seryoso dito sa paghanap ng mga nag-spread ng fake news. Yun. Nag-post siya na ang NBI daw at ang PNP ay nag-aaway, nag-uunahan sa 10 million bounty para sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Yan yung issue. So walang katotohanan niyang ganyan. No? Tapos pinost niya sa kanyang vlog na hininto ng PNP yung isang kotse ng NBI at ginawa na nila ng istorya na ganun nga. So walang ganung istorya. Ang totoo, nakuhanan yun, yung portion na yun, may checkpoint talaga. So may checkpoint, di hihinto ka. Nung malaman naman ng PNP na NBI yung lula ng kotse na yun, nangyari ito sa Davao. So, ayos naman. Wala naman. Walang away, walang agawa ng bounty na 10 million. Ang nasa isip ko lang po ay makakuha ng likes. Kasi po nagbablog-vlog po ako. Makakuha ng followers. Yun lang po. Hindi ko po alam na mali na pala yung na-post ko po. So, pag-aaralan namin mabuti ang kanyang kaso. Dapat kasuhan yan. No? Hindi pa siya off the hook. Pag-aaralan namin. Ayan, yan po yung sagutan ng dalawa o paliwanagan ni Director Jimmy Santiago ng NBI at saka yung alias Jenny na babae na siya ho nagpakalat ng fake news na nag-aaway daw yung PNP at saka NBI kasi ito yung panahon na hinuhuli si Duterte, si Kibuloy.
Pero dahil ngayon lang lumabas yung kasi yung investigasyon po, hindi ho ganun kadali talaga, hindi overnight yan eh. So yung case build up at investigation lumabas ngayon, ipinatawag yung babae, yung vlogger. Bakit mo ginawa ito? Hindi naman totoo ito. Ayun, umamin, ngiyak-ngiyak pa, nahingi ng tawad. Duterte supporters na naman yan. Kasi pinapalabas niyang negatibo yung galaw ng PNP at NBI tungkol doon sa 10 million reward. Hindi naman totoo. Ayan, malamang kasuhan yan. Dapat, Direktor, kasuhan mo yan. Lahat ng mga gumagawa ng mga fake news na katulad niyan, paninira sa reputasyon ng Pilipinas, ng Philippine government, ng Philippine Authority, kasuhan. Ignorance of the law excuses no one, Director. Alam mo yan. Okay? Abogado ka. Yan ang lagi natin sinasabi. Kayo po, hindi po ako nagkulang. Dekada na halos, ilang taon na sa radyo, television, maging dito sa social media, lagi kong sinasabi. Ignorance of the law excuses no one. Ibig sabihin niyang kahit hindi nyo pwedeng katwirang hindi nyo alam ang batas pag kinasuhan ka. Pag kinasuhan ka, hindi mo pwedeng depensa, sorry judge, hindi ko po alam yung batas eh. No, walang ganun. Basta lumabag ka sa batas, may pananagutan ka. Law is law. No one is above the law. Ayun. So, dun po sa mga gumagamit ng social media, na makain pala ang purpose nyo, sinadya mo yan. Sabi, ginawa ko po ito para dumami ang views. Dumami po yung followers. O edi, sinadya mo, may pananagutan ka. Yan ang sinasabi natin. Responsibility and accountability. Yung responsibilidad mo bilang tao, sumunod ka sa batas. Huwag kang mag-create ng mali. Yung responsibility, pananagutan kasi lumabag ka sa batas. Ganun po. Kaya ingat lang po. Yung mga bago sa social media. Hindi po dahilang hindi nyo alam. Pero gusto nyo magparami ng views at followers, supporters, sa ganyan fake news, ganyang mali. Pag may complainant, may reklamo, at nareklamo kayo, mananagot. Ngayon, hindi makukuha yan sa drama. Paiyak-iyak, sorry po, hindi ko alam. Sa korte at sa investigation, hindi pwede. Direktor, tuluyan mo yan. Baka may iba pang lahi yan, baka mayroon pang ibang kasamahan yan. At ako naniniwala, hindi naman gagawin yan ang mga Marcos supporters, Marcos loyalists, tungkol sa issue ng nag-aagawan ng pulis at NBI tungkol sa 10 million. Kalokohan yun. Magtutulungan sila para mahuli yung subject, hindi sa pera. Malamang ang gumawa niyan, followers ni Kibuloy o followers ng mga Duterte. Ganun ang style nila eh. Hindi ko nila lahat, pero maraming ganun. Naloko na. Ayan na. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Eto na. Naku, ayaw ko sanang patulan ito, pero nung kinukulit ako ng mga followers natin at nagpapadala pa ng mga video kung ano-ano, ano daw masasabi ko dun sa nakakaraang debate sa television between media at saka social media. Ako naman, naiintindihan ko, kaya siguro lang ako tinatanong, kasi ako ganon. Nasa media ako, traditional member ako ng media, broadcast journalist po ako, tapos nasa sa social media bilang political blogger. Eh hindi ko napanood yung kabuang yon ng debate doon sa Channel 5 yata yan. Kaya tinatanong sa akin, kung ano daw kanilang masasabi doon sa kay Banat Bay. Eh title pa lang, ano bang iasahan mo? Kaya nga Banat Bay, di puro Banat, kahit fake Banat. Fake news yan eh, di ba nung araw pa? Kaya nga, yung title pa lang, Banat Bay. Ano asahan mo doon? Walang matinuyo kundi puro banat na wala sa lugar. Ikaw naman ako nakita ko, nireview ko yung ilang pinurward sa akin. Ay, kaya naman pala fake news yung mamang yan. Ultimong rules sa debate, hindi alam eh. Ultimong rules sa debate, hindi sinusunod eh. Di fake news nga. At doon sa ibang mga video nakating sa akin, nakakahiya lang yung kanyang ginawa. Sa totoo lang. Lumantad pa ron. Makikipag-debate ka sa mga veteranong journalist. Anong alam laban mo dyan? Eh doon pa lang ang rules nga eh. Huwag kayong magbanggit ng pangalan na wala dito. Ang anong ibig sabihin nun? Sa media kasi may rules na ganyan talaga. Kasi pag nagbanggit ka, hindi, kailangan kuhanan mo ng side. Kailangan kuhanan mo ng pagkakataon yung panig ng binabanggit mo. Kaya ang rules nga doon, huwag kang magbanggit ng mga pangalang hindi kasama sa debate. Aba, ang unang opening pa lang ni Banat Bay, binanatan si Marcos. Si Pangulong Marcos daw ang fake news. At saka si Torre, mga ganun-ganun. Wala nga doon si Torre, wala doon si Pangulong Marcos. Bakit mo binanggit? Di labag sa rules. Kaya nga, nung manakita, sabi ko, wala, kaya naman pala Banat Bay ito eh. Puro banat, hindi alam ang rules, hindi alam ang batas, hindi alam ang proseso. Ayun lang ang aking masasabi. Actually, expected na. Title pa lang ng program eh. Title pa lang ng kanyang social media. Banat Bay. Ano ibig sabihin nun? Walang due process. Walang, puro banat lang. Walang laman. By ultimong rules, nakipagdebate alam mo,
sa media, sa amin sa media, meron kaming rules, meron kaming sinusunod na policy. Importante yun. Eh nasa sa nag-debate sa media, kasi television, media yan. So may rules talaga. SOP yan. Aba yung rules, unang bungad pa lang, nilabag na niya eh. So puro banat lang. Kaya nga banat bay. Puro banat, alalaman. Puro banat, labag sa karapatan ng iba. Ganun lang po ang aking observation. Opinion ko yun. Kung magagalit kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Please like, share ng video ito.